Tama po, isa po itong ordinaryong selda. May sukat po ito, nasa 45 square meters, parang studio unit po, na ang dingding ay rehas. May laman po itong triple deckers na mga kama, 10 triple deck po ito na pinagdikit-dikit at ginawang tulugan. Kumbaga pahalang po silang natutulog. Second level po ang assignment ni Alice Guo dito, malapit sa rehas para nakikita din ang ating duty. At dito po sa kanyang second level na bed space, may katabi po siyang anim. Anim po silang natutulog na tabi-tabi. At Ano may po ang laman din naman po itong toilet and bath na apat na share po silang 44. 44 ang laman po. ano po ang mga kaso ng iba niyang mga kasama sa kulungan? 80% po ng kasama niya sa kulungan ay drug-related cases. At ang around ng 18% ay mga crimes against properties o yung mga uri ng pagnanakaw. At yung iba naman po, meron po siyang isang kasama high-profile case, yung co-accused ni Pastor Kibuloy na kasama niya rin po. Bali, 44 na po Mm. lahat yun. Oho. Kasi I understand na may iniinda pong sakit, no? May nirereklamo si Alice Go tungkol sa kanyang lungs, no? Ito po ba ay napag-usapan diyan sa jail? Wala po ba siyang reklamo kaugnay sa kanyang pananatili diyan? Wala naman pong reklamo. Ito po kasing findings na ito ay base doon sa imaging ng kanyang x-ray na dala-dala po galing sa labas, papasok ng jail bilang medical requirements for commitment. Sa part ng BJMP, sir, kinumpirma lamang natin ito through laboratory test at since negative naman, pati ang kanyang COVID test negative din. So nakita natin na pwede naman siyang ihalo sa general population. As Okay. to yung mga nararamdaman niya po, according to our doctors, yun lang po, yung mild cough at treatable naman at ipapacheck din naman po. Siguro paliwanag lang natin na si J-Rex from the PNP Custodial Center, bakit po nailipat sa Pasig City Jail itong si Alice Go? Galing po kasi ito sa Regional Trial Court na commitment order or court order ng judge na ilipat mula sa custodial center to Pasig. Ang kaso niya po dito ay qualified human trafficking na inilipat mula sa Region 3, Tarlac. So ngayon po, minarapat ng judge na ilipat sa BGMP. May mga iba pa pong order na lumamas, bagamat pinawalang bisa na po ito. At sa kasalukuyan po, inaasahan natin na mananatili talaga siya sa BJMP custody sa Pasig City Jail. Oo. Kasi paulit-ulit pong nababanggit niya na natatakot siya, no, para sa kanyang Seguridad. kaligtasan. Ano po ang ginagawa ng BJMP to assure itong si Alice Go na safe po siya sa loob ng kulungan? Bago pa man po inilipat si Alice Goo, nag-conduct na po kami ng security risk assessment sa facility at sa mga makakasama niya sa selda. Kaya tiningnan po namin ang profile dito at wala naman po kaming nakitang high risk na maaring mag-cause ng harm sa kanya. Kaya we assure her safety and security. Bukod pa po doon, nagdagdag po tayo ng mga security elements. Nagdagdag tayo ng additional na tauhan, nagdagdag din tayo ng mga escort personnel na kasama niya nga po ngayon sa Senate hearing. Ganun din, may nakadeploy tayong 2 BJMP doctors ngayon permanently para nakatutok din kung siya may hearing sa labas at the same time kung may pangangailangan sa loob. At hindi po ito special treatment sa kanya. We are just considering this as a measure para sa safety and security niya. Other services, other privileges ay pareho lang po ng ordinaryong PDL. Oho. Paano po yung mga bisita ni Alice Go? Ano po bang sistemang pinapatupad ng BJMP sa mga ganitong pagkakataon? Katulad po ng isang ordinaryong PDL ay susunod po sa visiting schedule ang kanyang mga dalaw. Ang immediate family niya po ay susunod sa visiting hours, Tuesday to Friday tuwing hapon, and then weekends buong araw at Monday wala pong dalaw. Ang kanya pong abogado, doktor at ang kanyang spiritual advisor kung meron man ay pwedeng dumalaw anytime basta mag-coordinate lang po sa aming duty. At karapatan naman po niya yon at kahit sino man pong bilanggo ay karapatan din po yun. Gumagamit So yun po pa rin, yung sa kanyang dalaw. opo, gumagamit pa rin po ba ng telepono tulad ng paggamit niya noon sa PNP Custodial Center, sir? Bawal po yan ma'am sa BJMP. Wala pong anumang gadget, telepono, tablet o access sa internet o social media. So wala pong ganyan sa BJMP. Of course, kapag po may tawag sa kanyang lawyer, may conference with lawyers in the court, may idalaw, doon po nakakagamit ng digital communications device
na authorized lamang ng DGMP.